Ito po mga kabiyero, magandang hapon po at nakikita niyo po itong ating kamote, no? Iba rin ito po, kamuting kahoy, iba rin ito po ay kamote na talaga, no? Baling ginawa natin, kinuha natin yan kanina at pinutol at itatanim natin dito. Dito yan po itatanim. Ayan. Pero no, suot po tayo ng gloves. Ayan. Para magtanim tayo hindi masyado masakit yung kamay natin. Ayun, oh. Pag tayo kasi masisira yung kamay natin, ha? Ayan. Magwantes tayo. Naspread ko ito ng insecticide po, no? Para mga damo mamatay. Kahit itanim ko ngayon ng kamote dito, at least 5 days siguro mamatay na to ang mga damo na ito. Yan po mga kabihero, no? Ito yung ating ginawa, no? Yan po, no? Ito po yung kamote na itanim natin. Tag 2 piraso, no? 2. Marami po yung laman yung kamote daw. Pag low tide natin ito itanim. Tulad ng mga kamuting kahoy, ganin din. At sa mga gulay po natin, sa mga sitaw at sa mga okra, ganun din po. Dapat magtanim tayo ay low tide, hindi high tide. Kasi po pag high tide yan, itanim natin, matataba lang daw ito yung ating kamote at matagal itong maglaman, no? Kung sa Ilonggo yung mangunod, no? Mangunod, matagal daw ito. Kasi nga po high tide ang tanim, tataba na ng tataba. Ganon din po sa mga sitaw at okra, tataba din yan pero mamunga pero kunti-kunti lang, no? Hindi mas tips ko lang po sa inyo paano magtanim nito ng kamote. Ito po ay magtanim tayo, pegain natin, no? Tapos paglagay natin ng buhangin, atirahan natin dito ng konti para makapito yung kanyang ulo, no? Pagkatapos po nagtanim nito, bigay ko lang po sa inyo ng tips na pag matubo na yung kamote at mahaba, wag natin putulin ang kanyang dulo, no? Ang pinakapunta na wag muna natin putulin. Iba kasi yung pinukuha, no? Lagay sa gulay. Kasi po pag pinutol natin yan, hindi yan maglaman yung kamote natin. Kasi Ilonggo, hindi yan mangunod, no? Hindi yan magunod ng kamote natin pag kinuha natin to ng dulo o ugbos ng kamote. Kaya po marbis itong kamote na ito is mga 3 months ago, no? 3 months ago. Pero yung itinanim natin dito, yan yan dyan, kikita nyo may hukay. Pagbalik natin, mag-de-off tayo sa sunod na buwan, i-cultivate natin ang lupa, no? Ang puno niya, cultivate natin para palakihin natin yung puno, no? Cultivate para po malaki po ang kanyang mga laman, no? Yung kanyang mga unod kung sa Ilonggo, madalag ko gid ang iyang unod kung i-cultivate natin luta. Kaya para nga hindi ma-press, no? Kasi pag hindi natin na-cultivate ang lupa ng kamote, ma-press yung puno tapos maliit yung kanyang laman, no? Kanyang ang unod niya maliit, no? Hindi masyado mag-expand. Kasi nga po ditong lupa sa amin is pag mainit matigas pag ulan ito buhaghag, parang sandy soil itong lupa sa amin, kaya maganda dito tamnan pag umulan. So ayan po, no? Yung tips natin po ibibigay. At kasi po itong kamote na maganda yun po yung immune system natin, no? Sa katawan, yung benepisyo ng kamoting ito, pati yung talbos nito, no? Pero itong klase meron namang kamote dyan na hindi nangungunod, no? Hindi naglalaman. Kasi nagtatanim ako rito para may extra income po tayo, no? Kasi huwag tayong kung sa bahay lang, huwag tayong matulog-tulog dyan, wala tayong ginagawa, no? Extra income to, pati magtanim-tanim tayo sa ating bahay, no? Hindi natin yan bibilhin doon sa market. At makatulong din po yan sa atin, no? Sa ating pangailangan sa bahay natin. Tulad yan, may nag-aaral po sa atin, estudyante po tayo. Yan po yung malaking bagay.
makatulong po sa atin. Ayan po, maraming salamat po sa inyong panonood. Para may idea naman po kayo magtanim. Alam ko maraming nakaalam dyan, pero sa hindi nakaalam, no? Tips na binigay ko sa inyo. Kaya maraming salamat sa panonood. God bless.